Daisy. Ang trato mo sa aso. Ganyang klase, ang gagawin ko sa alila mo. Huwag po. Daisy. 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 Alam mo, may narinig akong pag nalulunod ang tao. Lumalaki raw ang katawan ng ilang beses. Di ko lang sigurado kung totoo nga. Binibining Arista. Mas mabuting lumuhod ka riyan at manood ng personal para masabi mo sa akin ang mangyayari. Daisy. Daisy. Anak ko, tulong. Sagipin niyo ako. Diyos ko. Grabe ang kasuklam-suklam ng kontrabida. Sa intindi ko, hindi ako abot ng 3 yub sa teleserye ng palasyo. Teka, ako ba eh? Teka, ako ba eh? Nakahalo na ba ako sa drama? Dito na ang general na kapatid ko. At ako pala ang malupi na reyna na nambubugbog sa palasyo. Consort Nancy. Ma'am, may nangyaring masama ang binibining Arista. Nagkalaglag siya. Opo, nagkalaglag. Nagpadala na. Siya ng tao para magreklamo sa hari. Tama. Ma'am, alam niyo na. Siyempre alam ko. Alam ko rin na malapit na ako maipatapon sa kubling palasyo. Pag nawala ng kapangyarihan kapatid ko, papatayin ako ng kabayo o mas masahol pa, maging zombie. Ano nang gagawin ko? Hindi na. Walang kwenta mag-isip. Sa talino ko, bitawang biro lang ang palasyo. Magpabaya na lang. At magsaya habang may panahon. Habang reyna pa ako, gagastos ako. Sally, sabihan mo ang kusi magdala ng pinakamasarap na pagkain. Bago mawala, mabusog man lang ako sa huli. Ito pala ang pagkain ng hari. Grabe ang kaartehan. Sayang di ko na maulit to. Umupo ka na, wag na nating intindihin ang mga lumang patakarang iyon. Halika na, sabay tayong kumain. Ang inyong kamahalan, ako po'y walang kakayahan, nabigo akong matukoy ang tunay na sanhi ng inyong karamdaman. Mula ngayon, ang inyong kamahalan ay maaaring hindi na makapagtalik kailanman. Abala ako sa mga gawain ng estado. Hindi nakadaan sa aking harem. Isang beses lang noong ako'y lasing. Pagdalang tao si Biyang Arista. Kung hindi ito magagamot. Ulat, ang inyong kamahalan, may masamang nangyari. Nagkagunaw si Biyang Arista. Paano siya magkakagunaw ng walang dahilan? Inutos ni Consorting Nancy na itapon sa lawa ang alila ni Aristang at pinilit si Aristang. Nalumuhad habang pinapanood ito. Natakot ng gusto si Aristang. Kaya siya. Si Nancy West ang may gawa sa pagkamatay ng aking tagapagmana. Mukhang masyado kong pinagbigyan siya. Ipahayag ang aking utos. Itaas si Aristang bilang konsorte. Nagbalak si Consorting Nancy laban sa tagapagmana ng agaw ng titulo at ipatapon sa malamig na palasyo. Ang inyong kamahalan, Poong Hari, bilasan niyo po ang inyong kamahalan. Gigi, Nancy, ang kapal mo. Naging aso na ako. Bakit ang agresibo ng asong ito? Po, mag-ingat kayo. ayos lang. Gigi, gusto mo ba ako? Ang makipaglaro sa mabait na aso, ang cute-cute. Bibihisan kita ng magandang damit. Ano ba yung ginagawa mo? Ibigay mo sa akin. Hindi ka panipaniwala. Bitawan mo ako. Hay, bakit ka tumatakbo? Palagi pala siya, lalaki. Ang kapal mo, saan ka humahawak? Bakit namumula ang hari? May lagnat kaya siya? Kenny. Narito po.
Ito, nakakabilib itong tanawin. Mukhang kailangan kong makipagtalik sa hari sa lalong madaling panahon para magkaanak siya. Nancy, ginagawa mo akong katawa-tawa. Pagbalik ko sa dati, papatayin talaga kita. Ang inyong kamahalan. Nandito si Noble Lady Arista. Nagsabi siyang narito siya para humingi ng tawad ng personal. Masyado ko nang pinaboran ang angkan ng West. Nawalan ng anak si Noble Lady Arista dahil sa kanya. Pero siya pa ang dapat humingi ng tawad. Hindi ko kayang tiisin ang mga babaeng ito. Paalisin mo siya. Sabihin mo lang na masama ang pakiramdam ko. Opo. Ang inyong kamahalan, nagsasabing may sakit at ayaw akong tanggapin. Pinagtatanggihan mo ba ako? Oo nga pala. Baka hindi mo pa alam. Nagutos na ang hari na italaga akong consort. Ikaw naman. Papunta ka sa palasyong malamig. Ito ang inaasahang wakas. Sayang ang marangyang buhay ko. Oh. Tumabi ka. Tungkol dito, dapat kitang pasalamatan. Hindi mo lang tinulungan ako sa pekeng pagbubuntis. Tinulungan mo rin ako para maging consort. Peking pagbubuntis? Kung hindi sana lasing, at tulog na tulog ang hari noon, hindi ko kailangang magsugal. Sayang lang si Daisy. Pero, pinatay ko ang aso mo. Ngayon papadala ka sa malamig na palasyo para mabayaran ang buhay mo. Patas lang yun. Isang maliit na consort, naglakas loob kang mandaya. Ginagamit mo ang buhay bilang pambarte. Tanggang aso, buhay ka pa pala. Gigi. Ang inyong kamahalan. Gising na po kayo. Nandito na ako. Diyosa Arista, talagang malandi. Nangahas pa. Pekingin ang usapin ng tagapagmana. Kenny, Narito po. ipahatid ang aking utos. Alisin kay Arista ang titulong Diyosa. Ipadala siya sa malamig na palasyo. Ang inyong kamahalan, sa wakas ay nagising na kayo. Nakakabahala talaga ang inyong kalagayan. Hindi lahat sa palasyo ay katulad ni Arista, isang tusong babae. Buti na lang nandito si Rachel. Ayos lang ako. Huwag kayong mabahala. Ang inyong kamahalan. Nabalitaan ko na ang nangyari ngayong araw. Pinagkatiwalaan ninyo ako, pamahalaan ang mga gawain sa palasyo. Ngunit, hindi ako naging mahusay. Nasobrahan kayo sa galit hanggang mahimatay. Kasalanan ko ang lahat. Parusahan ninyo ako. Ano nang kinalaman mo dito? Hindi ko inakala na may tao palang napakatuso at masamang sa palasyong ito. Matatag ka naman sa likas na ugali. Paano mo malalaman? Ang inyong kamahalan, magpahinga na po kayo. Ako mismo ang maghahatid ng kautusan at ipapadala si consort na sa malamig na palasyo. Sandali. Masarado man si Nancy. Ngunit sa huli, si Arista ang may pakana. Kenny, Narito po. ibaba si Nancy sa ranggo ng konsorte. Sapat na ang magaan na parusa. Hindi na kailangang sa malamig na palasyo. Alisin kay Arista ang titulong Diyosa. Ipadala siya sa malamig na palasyo. Sinira ni Arista ang tagapagmana. Ngunit ang kamahalan ay nagbabalang sa kanya bilang consort. Totoo ba ang chismis? Totoo bang balak gawing Emperatris si Nancy? Imposible. Sa ngayon, kailangan kong maglihi ng prinsipe para maprotektahan ang aking kayamanan at katayuan. Ang inyong kamahalan, hayaan ninyong tulungan ko kayong magpahinga. Ang aking kahinaan ay hindi dapat malaman. Mahal ko, hindi ako maganda ang pakiramdam ngayon. Ang inyong kamahalan, hayaan ninyong samahan ko kayo ngayong gabi. Ang inyong kamahalan. Bakit ako na naman aso? Arista, pumasok ka sa aking tahanan at sinaktan ang aking aso. Hindi mo ba alam ang limitasyon? Isang aso lang ito. Ano kung sinipa ko? Mawawalan ka naman ng titulong bunying konsorte. Bakit ka pa nagpapanggap na makapangyarihan? Wala pang opisyal na utos ang hari, kaya ako pa rin ang bunying konsorte. Kung di ko siya paluin ngayon, wala nang ibang pagkakataon. Sakit sa kapalaran ko talaga. Nancy, hintayin mong itapon ka sa malamig na palasyo. Titingnan natin ang iyong wakas. Dumating na ang kautusan. Ang iyong masasayang araw ay tapos na. Utos ng kamahalan. Inabuso ni Banying Consort Nancy ang kapangyarihan. Pinarusahan ng mga tauhan ng walang awa. Kaya dapat parusahan. Wala na ako. Ngunit dahil ang Banying Consort ay may karapatang mamahala at may kasalanan ng mga tauhan. Ibaba siya sa ranggong consort. Babala lamang itong parusa. Marangal na ginang Arista, pinabayaan mong lapastanganin ang Banying Consort. Ipagwalang bahala ang tungkulin. Aalisan ka ng titulo at ipadala sa malamig na palasyo ayon sa utos ng hari. Mali ba ang pagkabasa? Bakit ako ang mapadala sa malamig na palasyo?
Mga ginang, tanggapin ninyo ang kautusan. Tinatanggap ko ang kautusan. Salamat at ibaba lang ang ranggo ko. May ilang masasayang araw. Pa ako, nagpakatao rin ang gago. Tinawag ba akong gago ng babae? Masyado yata ako naging mabait sa kanya. Ikaw ang may kasalanan nito. Puta ka. Dalhin siya palayo. Bitawan ninyo ako. Wala akong kasalanan. Halos mamatay ako sa takot. Ulat, kamahalan, may problema. Haimatsing ang hari. Ano? Kamahalan. Kamahalan. Ang inyong kamahalan, nakalimutan ko ang sibuyas. Meron pa ako, tirang mga kakani. Baka pwede, pairan ng kakani ng mukha. Ganito pala ang pag-aalala ng mga babaeng ito. Ang inyong kamahalan, hindi ka ba luluha? Anong ipagluha dito? Himatay lang yan, hindi naman pa. Siyang may lead nga naman. Abot pa yan sa episode 79. Nancy, ayaw na nga nitong magpanggap. Yan pala ang bida. Mukha talaga, walang malay na anghel. Yang Bast, ang emperador, ay gwapo rin pala. Huwag mo akong lokohin, bastang tawag mo sa akin, di ba? Alam kong, nag-aalala ka sa emperador, pero sabi ng doktor, mas lalala kung maraming tao. Kaya pakiusap, umuwi muna kayo't magpahinga. Ngayong gabi, ako ang bahala sa emperador. Ang inyong kamahalan. Ang inyong kamahalan, buong araw kayong nag-alaga, pero di pa rin kumakain. Paano makakayanan ng katawan ninyo to? Di pa nagigising ang emperador. Paano ako kakain ng ganito? Sa buong palasyong ito, si Rachel lang ang tunay. Kaysa sa iba, babawi ako kay Rachel. Sally, ano iyon? Tara, sumibat ta, habang walang nakatingin. Bilis. Ano? Nakakita ng maganda, biglang nanigas? Seryoso. Lalaki man o aso, bulag silang lahat. Sa Angelitong si Rachel. Bantayan mo bibig mo. Bakit ka nagagalit? Patulan mo pa, papakapon kita. Hay, bumalik ka dito. Tumakbo ka pangang muli. Hindi ba yan si Rachel? Anong ginagawa niya rito? Utos ng chancellor na, makuha mo ang kopya ng testamento. Samantalahin mo, tulungan ng prinsipe na agawin ang trono sa isang hakbang. Ang bida pala ay gustong ipagkanulo ang lalaking bida. Si Canciller Travis pala ay isang ambisyoso at walang awang tao. Hindi ito pwede. Buti na lang tapat si Rachel sa akin. Hindi niya ako ipagkakanulo. Kahit may testamento, buhay pa si Tom, banta pa rin siya. Bakit hindi na lang natin? Pangahas silang magbalak patay na. Sino kaya? Sa palasyo, si Nancy lang ang may alagang aso. Ako na ang bahala dito. Sabihin mo sa tatay ko, lahat, ayon sa plano. Opo. Tapos na, ang hirap, magkaroon ng magandang buhay. Ngayon naman ay narinig ko, ang sikreto ng palasyo, hindi ba ibig sabihin, pwedeng mamatay ako kahit kailan? Puro ganda lang, walang utak. Ang pagmamataas at yabang niya. Panggap lang pala. Siguro, magkunwari na lang akong hindi nakarinig. Kapatid ko naman ang general, basta nandito kapatid ko. Safe ako. Ano ba yung panlilin lang sa sarili? Sa palasyong, kung may gustong papatay sa'yo ng tahimik. Madali lang yan. Impossible. Malayo ang kapatid ko para tulungan na. Pagbalik niya, patay na ako. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapigilan to. Buti naman hindi siya tuluyang tanga. Ano ba dapat kong gawin? Pero wala naman akong silbi. Wag na lang. Wala naman akong patutunguhan sa kwentong. Bakit ko pa poproblemahin? Makakaligtas ang emperador. Habang buhay pa ako, sulit na ang masarap na pagkain. Sally, dagdagan mo ng ulam mamayang gabi. Sige po. Sobra ang tiwala ko sa kanya. Hindi ko inakalang ang pamilyang Mitchell ay ganito ka-ambisyoso at brutal. Nagtangkang magrebelde habang wala ako sa malay. Hindi maaasahan si Nancy. Ako na lang ang magliligtas ng sarili ko. Tuwing nagbabago ako noon, pagkagising ko na lang galing sa pagkalugo.
Isang voodoo doll. Hindi ba ito alaga ni Rachel? Nancy, gising ka na. May nagbabalak sa'yo. Tumigil ka sa ingay. Itong babae, walang puso talaga. Tangang walang alam, mabubuwatan ka na, kumakain ka. Malisyosa ka. Agang-agay naglaro sa putikan. Nagkakalat ng alikabok. Nakakaabala sa prinsesa. Gigi. Gutom ka na ba? Sally, kumuha ka ng gatas ng kambing. Opo, Ale. Bakit nasa silid ako? Nang maagang maaga, may kailangan ka ba? O narinig mo bang? Naghahanda ako ng handaan at nandito ka para makikain. Walang ganyanan. Ang dami-dami nyo na. Napatunayan ko na hinimitay ang hari kahapon dahil sa paggamit mo ng pangkukulam sa palasyo. Mga gwardya, hulihin ang mangkukulam. Anong pakukula? Wala akong ginawa. Ayaw mo lang aminin ang sala mo hanggang may ebidensya. Sige, halugugin ang palasyo niya. Opo, Ale. Kayong lahat. Ang inyong kamahalan, nahuli na. Kaya pala hindi lang pagkain ang pakay niya rito. Nilalayon niyang patahimikin ako. Diyos ko, gusto mo ba akong patayin ng maaga? Consort Nancy, ngayon, may sasabihin ka pa ba? Pakiusap, hayaan ninyo akong magpaliwanag. Hindi akin ito. Narito mismo ang katibayan at ipagkakaila mo pa. Kung ganito na lang, hayaang aking paggalawin ng iyong dila. Nabalitaan kong, bago ka pumasok sa palasyo, ang iyong kuya ay naglakbay sa kanlurang rehiyon para sa iyo at nakahanap ng walang katumbas na koro ng Phoenix. Ngayon, ako ay bibigyan ka rin ng isa. Ang inyong kamahalan, ang ulo ay gagawing hulmahan. Ganito gumawa ng magandang koro ng Phoenix. Napakalupit. Ikaw pa ba talaga ang Rachel na kilala ko? Ako ang nobyang consort na hinirang ng inyong kamahalan. Hindi ninyo ako pwedeng patayin. Gumamit ka ng kulam laban sa hari. Kahit patayin ka namin ngayon, walang makakapalag. Nais kong malaman kung ang aking kumukulong bakal ay mas mainit kaysa sa iyong dila. Lagi kang umaasa sa patawad ng imperyo sa angkan ng West para magmalaki. Bakit mo ito nakalimutan na yon? Mukhang ang buhay ko ay magwawakas na ngayon. Tangang babae ka. Gagawang aso. Huwag mo siyang saktan, Gigi. Ang inyong kamahalan. Ang inyong kamahalan, nagising na kayo. Ihanda ang karwahe para sa palasyo ng walang hanggang tagsibol. Isang aso lang iyan. Hindi mo kailangang magpakasakit. Hayop lang naman yan. Kung patay na, wala na tayong magagawa. Kung may oras kang magdalamhati para sa handal na asong ito, mas mabuti pang pag-isipan ang bagong mga hiyas na gusto mo para sa iyong bagong tiara. Ang kapatid ko ay General Supreme. May 200,000 na sundalo siya. Hindi mo ako masasaktan. Nanggamay ka sa palasyo. Krimen yan na may parusang kamatayan para sa buong angkan mo. Kung magpakita man ng kapatid mo, pagbibintangan ko siya ng pagtataksil at pababagsakin din. Akala ko, may ilang buwan pa akong natitira. Baka ilang masayang araw pa. Hindi ko inakalang matatapos. Nang ganito kabilis. Tingnan natin sino ang maglakas loob humawak sa kanya. Mahal na hari. Mahal na hari, pakiusap, iligtas niyo po ang Gigi ko. Dalhin niyo ang aso ng inyong lady sa Imperial Hospital ngayon din. Salamat po, mahal na hari.
Mahal na hari, nagising ka rin po, labis akong nag-aalala sa inyo. Bakit hindi kayo nag-alaga sa akin? Kundi pumunta sa Eternal Spring Palace. Mahal na hari, pumunta ako rito para imbestigahan ang dahilan ng inyong pagkahilo. Kasalanan kung hindi, naalagaan kayong mabuti. Pakiusap, parusahan niyo ako. Rachel Mitchell. Ganito ka pala, mandaya sa akin, kadalasan. Ang arte-arte mo. Ang galing mong umarte. Nauto na naman ba ang emperador sa palabas niya? Sabihin mo nga, ano ang nalaman mo? Mahal na hari, lihim na gumamit ng kulam si Consort Nance para saktan kayo. Narito ang mga katibayan. Pakiusap, patayin ninyo ang masamang konsorteng ito. Ese, Consort Nance, may sasabihin ka ba? maaari akong magpaliwanag. Kung hindi niya ako pakikinggan, dito na ako mamamatay. Hindi naman bago sa akin ang mamatay. Mahal na hari, hindi po ako. Naisahan po ako. Naniniwala ako sa'yo. Ang inyong kamahalan ay nagtitiwala sa akin. Ang inyong kamahalan, sinubukang saktan ni Consort Nancy ang inyo. Ang ebidensya ay nagsasabi ng lahat. Huwag lamang makinig sa kanyang bersyon ng kwento. Upang ako'y iparatang, kitang-kita namang si Consort Nancy ay nananalangin para sa aking kapakanan. Ang inyong kamahalan, tiyak na ito ay pangkukulam. Tingnan ninyo, may mga karayom na nakatusok dito. Sinusubukan niya kayong saktan. Pilit ninyong sinasabing pangkukulak. Maaari kayang kayo ay gumamit na nito noon. Hindi, kailanman ay hindi. Kung gayon ay wala kayo, kaya pala mali ang akala ninyo. Si Consort Nancy ay humingi ng lunas sa abot ng templo ng Pineta upang ako'y gumaling. Sa pagtusok ng pilak na karayom sa manika, may iwasan ang sakit at ako'y magigising. Muntik na kitang napaniwala. Ngunit, maliwanag na ito ay, Ano ang maliwanag? ang aking katulong ay hamukay nito sa ilalim ng puno, malapit sa kanyang bulwagan. Paano ito naging panalangin? Hindi ninyo ito nakita, kaya hindi ninyo maintindihan. Kenny, anyayahan ang abot sa palasyo. Opo, inyong kamahalan. Nagmamano po ako sa inyong kamahalan, pagbati sa dalawang consort. Abot? Kilala ninyo ba ang bagay na ito? Aber, ito ba ay gamit sa pangkukulam? Hindi po, hindi ito. Kamakailan, si Consort Nancy ay nabahala sa kalusugan ng inyong kamahalan. Siya ay naligo at nag-ayuno, dumating sa aming templo ng personal, at lumuhad kay Buddha para humiling nito. Ito ay para sa panalangin. Hindi maaari, malamang na nagsisinungaling kayo. Ako, Nagsisinungaling ka siguro. Ito ang ginamit ko, upang parusahan si Nancy West. Paano ito naging kahilingan niya? Amataba, kaming mga monghe ay hindi nagsisinungaling. Nagkuntsaba kayong dalawa para gawin ito. Tama na. Ang abad ay iginagalang na monghe at ako mismo ang nag-anyaya sa kanya rito. Sa ganitong pagtatalo, pinag-aalinlanganan mo ba ako? Hindi ko magagawa yon. Amataba. Matagal nang ibinagbabawal ang malupit na parusa. Ang pagbuhos ng tunaw na bakal sa mukha, paggawa ng koronang phoenix. Consort Rachel. Talaga bang walang saysay ang batas para sa'yo? Ang inyong kamahalan, lahat ay sa akin nagmula, walang kinalaman si Consort Rachel. Isang katulong, ang magwalang bahala sa tuntunin. At gumamit ng malupit na parusa sa minamahal kong konsorte Nancy. Alam kong ako ay nagkamali. Kung gayon, gawin sa kanya ang parehong parusang ginusto niyang ipataw kay konsorte Nancy. Opo. Ang inyong kamahalan, isang kalokohan lang ni Tracy yun. Pakiusap, para sa akin, patawarin mo na siya. Kapag pinalagpas natin ito, iisipin ng lahat na ang kanang West ay nawalan na ng pabor ko at kayang apihin. Iunat mo ang kamay mo. Nang gamitin mo ang parusa kay konsorte Nance, naisip mo ba ang kanyang nararamdaman? Consort Rachel, dalhin mo ang iyong nagkasalaang utusan. At umalis ka. Takot ka? hindi ako natatakot.
Sa palagay mo ay malupit. Hindi ka malupit. Kung hindi kayo dumating ngayon, mahal na hari, ako sana ang namatay. Hindi ganoon katanga. Nga pala, mahal na hari, hindi ko hiniling ang bagay na iyon. Baka balang araw, ang manikang pambendisyon ay maging manikang pangkulang. Mainam na lumayo ako rito. Hindi mo hiniling ito. Ibig mong sabihin, tama si Consorte Rachel. Nagdala ka ba ng masamang bagay para saktan na... Siyempre, hindi. Kalimutan na ito. Hiniling ko ito. Hindi totoo iyon. Sa totoo lang, espesyal kong hiniling ito. Manikang pambendisyon para sa inyo, mahal na hari. Ano man, dapat magpakabuti na lang muna. Ganoon ba? Mahal na hari, ang aking katapatan sa ay nasaksihan ng langit. Ang araw at buwan ang makakapagpatotoo. Hahamunin ko ang apoy at tubig para sa mahal na hari, ano man ang mangyari. Marunong ka talagang makisabay. Magpadala ng tao para tawagin ang abot ng templo ng Pineta. Sabihin mo sa kanya, kung may magtanong tungkol sa manikang pangkula, sabihin mo ito'y manikang pambendisyon, hindi sumpa para sa akin. Mahusay ang iyong pagbendisyon. Gagantimpalaan kita. Manatili ka sa akin ngayong gabi. Paano nakaiwas na naman ang putang iyon? Sa plano natin, mahal na ginang, ano ang gagawin natin kay Tracy? Itapon siya sa lugar na hindi ko nakikita. Opo, mahal na ginang, nabalitaan ko po ng isang lunas para tiyak na magkakaroon kayo ng tagapagmana. Kung pagtitiwalaan ninyo ako, maibibigay ko po ito agad. Dalhin mo rito. Mabuti. Simula ngayon, ikaw ang punong katulong ko. Salamat po, mahal na ginang. Gigi, ang hirap ng dinanas mo ngayong araw. Sabi ng manggagamot, gagaling ka naman. Magpagaling ka agad, ha? Lagi nilang sinasabing si Nancy ay umaasa sa kapangyarihan ng angkan, walang awa, at spoiled. Pero ang totoo, siya'y napakatapat. Pati sa alaga niya ay totoo ang pagmamahal. Noy, akala ko si Rachel ay kasing bait ng aking ina. Kaya't inalagaan ko siya ng mabuti. Hindi ko inakalang nagsisinungaling pala siya. Sa katunayan, siya pala'y napaka-inosente at walang malay. Hindi ko maintindihan kung paano siya nakaligtas sa palasyo. Bakit ako nakatitig ng ganyan? Madilim na sa labas, pero hindi pa rin siya umaalis. Plano ba talaga niyang dito ako matulog? Kahit na sa papel, ako'y kanyang asawa. Gusto ko lang naman kumain ng masarap, hindi magtrabaho. Mahal na hari, gabi na. Kung hindi po kayo aalis, kakain po ba kayo rito? Naiintindihan ninyo po ang ibig kong sabihin. Umalis na po kayo ngayon din. E di ihanda ang hapunan. Sasamahan ko po kayo. Ano ng balita? Ayaw mo bang makipaghapunan sa akin? Siyempre naman. Siyempre, hindi. Sino gustong makipagkain sa hepe? Lanan. Medyo simple lang kasi ang pagkain dito. Baka hindi po ito pangkaraniwan sa inyo, ang inyong kamahalan. Tanda kong, sa palasyo ni Nancy, pinakamaringgan na serbisyo ay pagkain. Paulit-ulit siyang nagdahilan. Ayaw ba niyang manatili ako? Hindi bale. O baka naman, ikaw ang ayaw na ako'y manatili. Hindi ko naman sinasadya yon. Papaayos ko na po agad. Sige, isang hapunan lang naman. Pwede ko namang samantalahin na makakain ng tulad ng emperador. Ang pagkain ng emperador, dapat mas masarap kaysa sa asawa. Di ba, utusan? Sabihin sa hapag ng hari na maghanda. At, siguraduhing malaman nila, narito ang kamahalan ngayong gabi. Dapat ay, ihanda ang hapunan ayon sa pamantayan ng kamahalan. Opo. Mukhang nagkamali ako ng akala sa kanya. Gusto naman pala niyang manatili ako. Sobrang interesado siyang panatilihin ako. Masayang-masaya siya sa simpleng hapunan. Dapat talagang madalas kong dalawin siya. Napakapayak naman ito, wala man lang karne. Malibang pagkain ang dinala? Tama po ito. Hindi ba't? Sinabi ko na tiyaking alam ng kusina, narito ang kamahalan para kumain. At maghanda na ayon sa kanyang pamantayan. Ang inyong kamahalan, ayon po sa hapag ng hari, ito mismo ang kinagawi ang pagkain ng kamahalan. Lugaw at 2 platong atsara. Yan ang pagkain ng hari. Hindi mo gusto? Paano? Paano naman naging ganito? Gustong gusto ko ito. Dati laging may karne sa bawat kain. Ngayong pinanatili niya ako. Ganito na lang siya kumain. Lanan, mahal na mahal niya talaga ako. Sobra ang pagmamahal niya sa akin. Kung gusto mo, papadalhan kita. Nito araw-araw mula ngayon. Tingnan mo.
Dagdagan pa natin. Salamat po ang inyong kamahalan. Ang hirap pala nitong trabahong ito. Hating gabi na, bakit narito pa siya? Hank ba niya inaasahang ako'y matulog kasama niya? Impossible. Single ako simulat sa pool, ni hindi pa nga ako nakahawak ng kamay ng lalaki. Paano ako maglilingkod sa kama? Baka pwede gawin ng ganito. Hindi. O kaya naman, ganito. Sige na po, mahal na hari. Ano ng problema mo? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi, wala ayun. Baka sumobra ang kinain ko kanina. Kaya medyo masikip ang tiyan ko. Ipatawag ko ang manggagamot. Mahal na hari, ayos lang po ako. Kailangan ko lang magpahinga. Mukhang nasiraan siya ng tiyan. Sa susunod, bigyan siya ng gusto niyang pagkain. Nababaliw na yata ako. Hinawakan ko pa ang kamay ng hari. Dahil masama ang pakiramdam mo, matulog na tayo ng maaga. Paano naging agyunan ng usapan? Hank ba niya iniisip na nanliligaw ako kanina? Mahal na hari, ako po. Ano ng problema? Wala na. Tulog na lang tayo. Isipin ko na lang lalaking escort ito. Gwapo naman siya. Di ako lugi. Ang inyong kamahalan, si Consort Rachel ay nasa panganib. Poong hari, dapat po ninyong bisitahin si Consort Rachel kaagad. Umalis na po kayo ngayon di. Sa ganito, di ko na siya paglilingkuran sa kama mamaya. Titingnan ko, magpahinga ka na ng maaga. Opo, CJ. Ayos, nakaalis din siya. Biyang ginang, bakit umalis ang hari? Di ba dapat siya matutulog dito? Ayos lang, huwag mag-alala. Biyang ginang, malapit na kayong pagtiyagaan pero ninakaw ni Consort Rachel ang atensyon. Nakakainis talaga. Ang kulit niya. Kaya dapat magpapakasarap ako sa pagkain. Bawiin ko ang sarili ko. Bakit? Sabihin mo sa kusina, magdala ng pampagabi kong pagkain. Inihaw na kalapati, hita ng manok, abalo, kahit kaunting lahat ng ito. Bilisan mo. Sige. Walang trabaho at may pulutan. Ang sarap ng buhay. Buong hari. Rachel, Buong hari, nasasaktan po ako. ano ang ginagawa ninyo? Hindi bagay ang ganyang kasuotan. Buong hari. Ako ba ay maganda? Hating gabi na. Hayaan niyo akong maglingkod. Buong hari. Bigyan po sana ninyo ako ng anak. Mahal na hari. Hindi pa man nakalipas ang kalahating araw mula ng pagbintangan mo si Consorte Nance at ngayon, ito na ang iniisip. Mukhang wala kang natutunan kahit kailan. Ako'y nag-aayuno nitong mga nakaraang araw, kaya hindi na ako magtatagal. Consorte Rachel, manahimik ka at pag-isipan mong mabuti ang mga pagkakamali mo. Mahal na hari. Aking ginang, umalis na ang kagalang-galang. Ano ba ang ginagawa ninyong lahat? Di ba't sinabi kong, isara ang pinto, at huwag siyang paalisin? Kasalanan ko lahat ito. Nainom ko na ang aking gamot, pero kailan kaya ako magdadalang tao? Aking ginang, huwag kayong mabahala, malapit na ang salo-salo ng pamilya sa gitnang tag-ulan. Pagdating ng panahon, maaari kayong magpatawag ng gayuma upang isaboy sa alak ng kagalang-galang. Magiging madali na lang ang pagbubuntis noon. Maaari ngayang maging epektibo.
Ako'y naging pasaway kanina. Narito, mayroon pa ako natitirang gamot sa sugat na ipinagkaloob ng kagalang-galang. Maaari ninyong kunin ito. Pakiusap, huwag ninyo akong sisihin. Hindi ko magagawa yon. Salamat sa inyong kabutihan, aking ginak. Hindi ako makapaniwalang ninanais pa rin ni Rachel na makipagtalik sa akin. Nakakadiri talaga. Naiwan lang bigla si Nancy nang ganun na lamang. Yung taang yon, sana hindi siya umiiyak. Dapat aliwin ko siya at magiging maayos rin siya. Nakabalik na ako. Bakit siya bumalik na naman? Hindi naman siya nagtampo kahit na nagpunta ako sa ibang lugar. Naku, nakita na ng mahal na hari si consort na ganito. Magagalit kaya siya? Mahal na hari, akala ko nasa Evergreen Palace kayo ngayon. Ano naman, hindi ka ba masaya na makita ako? Hindi naman po. Ano ba ang nangyayari? Parang hindi ka aya-aya. Tumigil ka ng kumain. Paano tinuruan ng pamilyang West ang kanilang anak na babae? Masama ang pakiramdam niya pagkatapos kumain. Nagmamerienda pa rin siya ngayon. Kung hindi ako bumalik, para pigilan ang ginagawa niya, masasakit na naman siya bukas. Naku po, Emperor. Bakit kinuha niya ang hita ng manok ko? Teka, hindi naman niya ako gustong matulugan. Mahal na hari, nagpaplano po ba kayo matulog dito? Hating gabi na, dapat na tayong matulog. Diyos ko, kahit na napadpad ako sa ibang panahon, kailangan ko pa siyang katulugan. Ito ba ay ituturing na aksidente sa trabaho? Bahala na, bahala na. Pero ang emperor naman ay, gwapo rin naman. Sa totoo lang, hindi naman ako talo. Bakit hindi pa ito nagsisimula? Ano? Handa na akong ibigay ang sarili ko sa'yo, pero ikaw nakatulog na pala. Tingnan mo. Wala siyang pagkukulang sa kutis, at matulis ang ilong, kaya naman pala ang pogi ng bidang lalaki. Kaya sa orihinal na kwento, magkatunggali ang bida't kontrabida, pero sa huli, nahulog pa rin siya pagkatapos magtalik. Paano kung balang araw, mawala ang yaman namin, huwag mo sana akong patayin? Kalimutan na, matutulog na ako. Anong klaseng dalaga? Ang ganyang matulog. Hindi ako makapaniwalang nagkakaganito kay Nancy. Hita ng manok. Huwag kang Sino ang nasa labas? Ang inyong kamahalan. Yung kagat sa liig niya, bakit parang pamilyar ito? Baka napanaginipan kong kinain ko siya. Habang kumakain ng hita ng manok, paano kung magalit siya at pugutan ako ng ulo? Tanghali na tulog ka pa rin. Ang katamad-tamad mo, bumangon ka ngayon din. Tama po kayo, ang inyong kamahalan. Tutulungan ko kayong magbihis ka agad. Ako na ang bahala. Mas mainam yan. Gumaling na ba ako? Kamusta na? Malapit na akong gumaling, di ba? Ang inyong kamahalan, wala pa rin. Pagbabagong nagaganap. Tungkol sa reaksyon ninyo, marahil ito'y para lang sa isang partikular na tao. Sa palagay ko, dapat kayong gumugol ng mas maraming oras kasama ang taong iyon. Baka sa ganitong paraan, mas mabilis kayong gumaling. Isang partikular na tao. Baka naman ako'y sa kanya lang nagre-react. Maaari ka nang umalis. Ang inyong kamahalan. Aalis na po ako.
Ang inyong kamahalan, ang tagal na ninyong hindi nakatulog, nang mahimbing tulad kagabi. Nais po ba ninyong dalawin muli si Consort Nancy ngayong araw? Hindi. Mamayang gabi magpapalabunutan ako. Ang inyong kamahalan. Kailangan kong malaman kung sa kanya lang talaga ako nagre-react. Mahal na hari. Narito po ako upang paglingkuran kayo. Anong ginagawa mo? Kenny, Mahal na hari. Hayaan niyo po sana ako. anong lakas ng loob mo? Mahal na hari. Bakit kayo napakalamig sa akin? Dahil ba kay Nancy, ang babaeng iyon ba ang nagpakana nito? Ano nang kinalaman niya dito? Hindi kita pahihirapan dahil sa pagpasok mo rito ngayong gabi. Umalis ka na ngayon din. Mahal na hari. Hindi, ngayong gabi, kailangan kong magbigay ng tagapagmana. Mahal na hari. Bakit ako naging aso na naman? Gigi, sa wakas, gising ka na. Labis kitang ikinabahala nitong mga nakaraang araw. Gutom ka na ba? Ipapakuha ko kay Sally ng gatas ng kambing. Sally, Ang inang Panginoon. Gising na si Gigi. gising na nga ito. Ngayon ako makakahimlay ng maayos. Bakit parang may pagkabahala kanina? May nangyari ba? May malaking pangyayari, inang Panginoon. Nabalitaan kong si Consort Rachel ay ginagawa ang lahat ng paraan para akitin ang mahal na hari. Nais niyang muling makuha ang pabor nito. Totoo ba? Totoong totoo. Tiyak na mananatili ang mahal na hari kay Consort Rachel ngayong gabi. Ayos yun. Sana magpursigi si Rachel at gamitin ang alindo niya para lubusang makuha ang puso ng emperador. Baka sakaling tumigil na siyang pumunta rito. Sa ganoong paraan, hindi na ako muling Inang Panginoon, napakalupit ni Consort Rachel. Hindi ka ba natatakot? Baka kapagbantaan kapag nakuha na niya ang pabor ng hari. Nais ko ring mamuhay ng payapa. Kung talagang ninanais niyang saktan ako, wala na akong magagawa. Siya at ang mahal na hari ay talagang para sa isa't isa. Ang maaari ko na lang ay tanggapin ang kapalaran. Mukhang labis kong ipinagkait ito noon. Hindi ko inakala ang dating matatag na si Nancy ay magiging ganito kabahala at alanganin ni hindi man lang makipaglaban pa. Kailangan kong bumawi sa kanya balang araw. Kalimutan mo na. Huwag mo nang isipin yun. Sally, kunin mo ang gatas ng kambing. Kakagising lang ni Gigi. Malamang gutom na. Opo, inang Panginoon. Gigi, sandali lang. Kukuha ng pagkain si Tita Sally para sa... Hindi ka na magugutom ng matagal. Kalokohan, ako ang emperador. Paano magiging tiyahin ng isang emperador? Naku Gigi, ang cute-cute mo talaga. Halika, halik mo ako. Nat, nagkakandara pa ka pala? Sakto, ipaparami na kita. Gusto ko ng mga tutang uwi-uwi. Hindi pwede. Ang saya-saya mo naman, mukhang kailangan kung humanap ng asawa para sa... Pigilan mo yan. Kung gagawin mo yan sa akin, hindi kita palalampasin. Binibini, nandito si Abigail na alila ng Emperatress Dowager. Ang Emperatress Dowager. Consort Nancy, ipinatawag ka ng Emperatress Dowager. Sumama ka po sa amin. Hindi ba't nasa Summer Palace ang Emperatrice? Bakit bigla siyang bumalik at ipinatawag pa si Nancy? Ni hindi ko kakilala ang Emperatrice. Bakit niya ako gustong makita? Pwede ba akong tumanggi? Consort Nancy, makiusap po kami. Binibini. Tulungan mo akong alagaan si Gigi. May masamang balak si Abigail. Huwag kang pumunta o isama mo na lang ako. Alam kong di mo ako kayang iwan. Huwag kang mag-alala, babalik din ako agad. Huwag kang magdrama. Binibini. Ang tanga-tanga mo. Gigi. Ang puso ng emperador ay lubusan ng ninakaw ni nakababwisit na Nancy. Buti na lang napaaga ko, napabalik ang Emperatress. Doktor, bakit hindi pa nagigising ang emperador? Mahal na hari. Wala pong sakit ang emperador. Talagang hindi ko po alam kung bakit hindi pa nagkakamalay ang emperador. Walang kwentang tanga. Ilabas siya, hampasin ng 20 beses. Mahal na hari, nabantang lang po ako, mahal na hari. Tiya. Tungkol sa pagkawala ng malay, marahil ay may kinalaman ang kulam ni Consort Nancy. Ano, naglakas loob siyang mangkulam sa palasyo. Gaano siya katapang? Nagpapakumbaba si Nancy West sa harap. Lumuhod ka.
Lumuhod ka. Hindi ko alam ang nagawa kong kasalanan. Ano na problema sa Reyna Dowager? Pagdating pa lang niya ihabol na agad sa akin. Hindi ko naman siya ininsulto kailanman. Anong kasalanan, Nancy? Hayagan kang naggawa ng pangkukulam sa loob ng palasyo upang saktan ang kanyang kamahalan. Iyan ay krimeng may parusang kamatayan. Hindi ko ginawa yon, inyong kamahalan. Mali ang inyong hinala. Naliwanagan na ito ng kanyang kamahalan. Nancy, huwag kang magdadahilan. Tiya, noong araw na yun, nakakita ako ng anteng-anteng sa mismong labas ng palasyo niya. Nawalan ng malay ang kanyang kamahalan. Tiyak na may kinalaman siya. Ang kapal ng mukha mo, nagagawa mo pang magsinungaling sa harap ko. Fuck shit. Nakalimutan kong ang Reyna Dowager ay tiyahin ni Rachel. Matapos umupo sa trono ginawa niyang Reyna Dowager dahil siya ang reyna ng yumaong emperador. Sa orihinal na kwento, pinasok din sa palasyo si Rachel ng Reyna Dowager. Nancy, hayagan mong sinaktan ang kamahalan sa palasyo. Mukhang ang pamilya mo'y may masamang balak mula pa noon. Iniimbento mo lang to para takpan kasalanan. May konsentidor na Reyna Dowager si Rachel. Mukhang wala nang pag-asa sa akin. Kung papayagan po, inyong kamahalan. Noong huling himatayin ng kamahalan, lahat ng kerida ay dumalaw. Ngunit si Consort Nancy ang huling dumating. Marahil naabala siya dahil sa kanyang pangkukulam. Tama po, inyong kamahalan. At hindi lang yun, ilang araw pa lang, si Consort Rachel ay may nakuhang ebidensya laban kay Nancy. Ngunit biglang gumising ang kamahalan at sinabing, ang ginawa ni Consort Nancy ay para pagpalain siya. Tiyak na ginamit niya ang kulam para kontrolin siya. Napakasamang babae. Hindi ko ginawa yon, wala akong kasalanan. Walang namamahala sa pangunahing palasyo ngayon. Lahat ng consort sa palasyo ay sumusunod sa'yo. Sino ang may lakas ng loob na pagbintangan ka? Tama, Consort Nance, pinatay mo ang anak ni Lady Arista at ang kanyang alila. Hindi ka lang pinarusahan ng hari, ipinatapon pa niya si Lady Sue sa malamig na palasyo. Kung hindi mo binabalanak ang hari, may makakagawa kaya nito? Ano, pinatay mo ang tagapagmana ng tron, Nancy West, hanggang saan ang kapal mo? Lahat yan ay plano ni Lady. At higit pa rito, mahal na hari, mula nang dumating si Consort Nancy. Palaging mapang-api at hambog, pinapaluhod niya kami ng walang dahilan, sinasaktan ng aming mga alipin. At pinagbabawal kami makipagkumpetensya sa kanya. Kailan ko ba? Mahal na hari, kayo ang pinakarespetado sa buong palasyo. Ang pag-api ni Consort Nancy ay patunay na wala siyang paggalang sa inyo. Mangkukulam ka, ikaw ang Samira sa kapayapaan ng harem. Mahal na hari, hindi po ako. Hindi ikaw. Eh bakit? Pinarusahan niya si Lady Sue para sa'yo at ginawa niya ritual ng pagpapala, ang pangkukulam. Pero, Tigil ang mga dahilan. Pinaliwanag ng hari ang katotohanan para sa'yo kahit hindi mo siya binabalanak. Hindi kita pababayaang saktan pa ang hari, mga gwardya. Ihanda ang mga kasangkapan sa pahirap. Opo, mahal na hari. Walang may karapatang hawakan siya. Gigi. Bakit ka nandito? Bumalik ka na. Saan galing ang asong ito? Tita, ang asong ito ay pag-aari ni Consort Nancy. Bawal ang alaga sa harem. Hindi lang isa ang inalagaan mo. Hinayaan mo pa ang hayop na ito na tumahol sa harap ko. Labis na iyan, ilabas ang hayop na ito ngayon din. Huwag po ninyong saktan, wala siyang alam. Noon, para lang panatilihin siya sa palasyo bilang bihat. Pumayag akong magkaroon siya ng aso. Hindi ko akalain na magdurusa siya dahil sa akin na yon. Anong tapat na aso? Sayang at maling amo ang napili. Anong maiintindihan ng hayop? Ang asong ito ay naglakas loob na. Saktan ang kamahalan ngayon. Siguro inutusan siya ni Consort Nancy. Talagang naging bulag ako noon. Hindi ko nakita kung paano ninyo binabaluktot ang lahat. Tita, tingnan mo ang hayop na ito. Sobrang arogante. Siguro nakuha niya ang ugali ng amo niya. Mukhang hindi ka talaga. Ginagalang ni Consort Nancy. Tumigil ka sa paninirang puri sa akin. Hindi ko akalain na magiging arogante at dominante ka. Tita, dapat mo siyang turuan ng leksyon. Maid Abigail, kunin ang mga gamit sa pagpaparusa. Ngayon, ako mismo ang mamamahala sa parusa. Opo, mahal na kamahalan. Talagang pahihirapan nila. Diyos ko, wala na akong pag-asa. Gawin niyo na. Huwag niyong hawakan siya. Ngayon din, kunin niyo. Oo. Bitawan mo na. Wala itong naiintindihan. Hindi ko na kayang tiisin ang sakit. Mamamatay na kaya ako. Sa sobrang sakit na yung araw na ito. Mas gugustuhin ko pang palayasin at limutin. Tita, gawin niyo na ngayon. Baka gamitin pa niya ang kanyang masamang mahika para kontrolin ang hari at makaligtas muli. Ngayon na. Huwag po, pakiusap.
Tanga, bakit hindi ka tumakbo? Ikaw ang aking asawa. Hindi mo kailangang matakot kanino man. Nancy West. Tingnan natin kung paano ka makakalaban sa akin pagkatapos ngayon. Tita. Tama na. Dalhin ang masamang babaeng ito sa malamig na palasyo. Pagod na ako. Maaari na kayong umalis. Aalis na po ako. Tita, tulungan ko po kayong pumunta sa kwarto. Pasensya na, hindi kita naipagtanggol. Nancy. Hindi na niya kaya itong ituloy, lalong sumasama ang kanyang mga sugat. Kailangan kong hanapin si Sally. P*********** inang aso. Anong karapatan mong tingnan ako ng ganyan? Ngayon, huwag kang gagalaw. Anong balak mo ngayon? Sobrang tapat mo sa amo mo, ha? Halika, ipapakita ko sa'yo kung paano ko siya ituri. Gising ka na. Rachel. Anong gagawin mo? Bitawan mo si Gigi, ngayon din. Gigi, anong ginagawa ko? Malinaw, sisirain ko ang buong pagkatao mo. Anong ipinainom mo sa akin? Gay iyan. Tingnan mo kung gaano ako kabait sa'yo kahit bago ka mamatay. Binigyan kita ng pakasam ng lalaki. Gayuma? Binibini, ano ang gagawin natin sa asong ito? Patayin nyo na. Ang init na masyado. Gigi. Gigi. Sige, paglaruan mo siya. Opo. Paparating na ako. Ang init talaga. Ang babae sa palasyo ay tunay na maganda. Ang lambot at kinis ng kanyang balat. Bumaba ka, wag mo akong hawakan. Nagpapanggap ka pa rin? Wag mo akong hawakan. Nancy. Nancy. Ilabas mo siya. Nancy, anong problema mo? Masama ang pakiramdam ko. Paumanhin. Huli na ako rito. Mahal na hari. Nakakaramdam ako ng hirap. Tulungan kita. Ang inyong kamahalan, pakibihisan po. Nasaan si Rachel? Inyong kamahalan. Si Consort Rachel ay pumunta sa palasyo ng mapayapang kapanatagan kaninang umaga.
Kay simple ng puso mo, ako na ang bahala sa mga taong ito. Pumunta ka sa palasyo ng mapayapang kapanatagan. Tiya, kagabi, nakita ko mismo, isang masamang lalaki ang pumasok sa malamig na palasyo at nakipagkalambingan kay Nancy. Ang lalaking ito, ang sikretong kasintahan ni Nancy. Ang tapang, nang ahas siyang gumawa ng gulo sa palasyo. Tiya, sisira ito sa reputasyon ng pamilyang royal. Dapat na hulihin kaagad ang mga mapangalo niya, at bitihin sila. Inyong kamahalan. Sino ang gusto mong patahimikin? Inyong kamahalan, paano po kayo nagising? Parang hindi ka masaya na ako igising. Syempre po hindi. Inyong kamahalan, natuklasan ko lang po kagabi, na si Consort Nancy ay nagtaksil kasama ang kanyang sikretong kasintahan. Naalala ko na baka kung malaman ni, magalit kayo at masaktan ang inyong kalusugan. Tingnan mo, ito ba ang taong pinag-uusapan mo? Pasulungin siya. Paano ito nangyari? Si Nancy Bay, muling may iligtas niya. Mukhang kilalang-kilala ni Consort Rachel ang lalaking ito. Hindi ko siya kilala. Lihim na inayos ang bagay na ito. Imposibleng nalaman ng inyong kamahalan, na ako ang may gawa. Sino ito? Bakit kayo nagdala ng bangkay? Sa aking palasyo, napakasamang swerte. Kagabi, nang magising ako, nakatakda si Consort Nancy sa Cold Palace. Nang dalawin ko siya, nasaksihan kong inaatake siya nitong tao. Kaya pinatay ko siya ng aking espada. Pagkatapos imbestigahan, siya pala ay sugo ni Consort Rachel. Hindi po ako, mahal na hari. Talagang hindi ako. Binabakuran ako ni Consort Nancy, nalaman siguro niya. Ang aking pagkadiskubre, sa kanyang relasyon nitong lalaki, kaya ako ginawan ng kaso. Sasabihin mo bang nanglason siya sa sarili at ng babae para mapasa kami? Hanggang ngayon wala pa rin siya sa malay. Kung hindi ako dumating ng maaga, namatay na sana siya dahil sa iyo. Saan ka kumuha ng lakas ng loob mandaya sa hari? Mahal na hari, hindi ko kailanman kayang dayin kayo, lahat ng sinabi ko ay totoo. Tiyahin, maniwala po kayo sa akin. Lagi po ninyong pinoprotektahan si Consort Nancy, pati na ngayon. Mahal na hari, nakita mismo ni Rachel ang pangangaliwa ni Nancy sa lalaking iyon. Paano ninyo binabaligtad ang katotohanan? Si Nancy pala ang may good, dapat siyang parusahan. Mga gwardya. Ina, ako mismo ang nag-imbestiga nito. Si Consort Nancy ang tunay na biktima. Ipahayag ang aking kautusan. Ibabalik si Consort Nancy bilang noble consort at magtataglay ng selyo ng Phoenix. Consort Rachel, Mahal na hari, ikukulong kita sa Evergreen Palace. Hindi ka maaaring lumabas ng walang pahintulot. mahal na hari, Opo. mahal na hari. Mahal na hari, Lahat ng gawain sa palasyo ay pamamahalaan ng noble consort. Ina, dapat na lamang magpahinga sa huling taon nito. Ipinagkakaloob ng kamahalan kay Noble Consort Nancy, isang pares ng Jade Ruby, gintong Phoenix hairpins, Jaded bracelets, makinang na perlas, kahon ng Eastern Pearls, at 100 balutan ng pinong sutla. Ay, Diyos ko. Ibinabalik ng emperador ang aking titulo. Binabaan si Rachel at Tapos binigyan pa ako ng mga pre. Dahil lang kagabi, nagkataon kaming nagkatabi sa kama. Ibig sabihin ba, para akong bida sa mga malaswan ng nobela, na di mapigilan pagkatapos ng isang gabing pagkikita. Teka, baka magulo na ang istorya nito. Ang inyong kamahalan. Narito ang Phoenix Seal. Ingatan po ninyo ito. Ito pala ang Phoenix Seal. Kung mayroon ito, wala na akong dapat katakutan sa mga naninira sa akin. Ang inyong kamahalan. Sinabi po ng emperador, darating siya mamayang gabi para maghapunan kayo. Ang hapunan ay dahil gusto lang niyang matulog sa tabi ko, di ba? Nahumaling na siya kagabi pa. Hindi na kaya, masakit pa ang likod. Di ko na kaya pang isa pa. Ang inyong kamahalan. Pero, Hindi ko kaya pangalagaan ang harem. Humanap na lang po kayo ng mas karapat-dapat. At tong mga premyong ito, di ko dapat tanggapin ng walang ambag. Ibahagi na lang sa ibang kababaihan. ang inyong kamahalan, ako po. Sally, bilisan mo. Opo, Kenny, ako na ang maghahatid sa inyo. Ang inyong kamahalan. Sige na, sige na.
Natanggal ko rin ang problemang iyon. Ang inyong kamahalan, ipinamigay ni Consort Nancy, lahat ng premyo sa iba. At isinauli rin ng Phoenix, Seal. Mukhang marami akong utang sa kanya. Sobra siyang spoiled, pero para lang mainatan ang loob ko. Nagpanggap siyang mabait at mapagbigay. Ang inyong kamahalan, ay talagang nagmamahal sa inyo, kaya niya ito ginawa. Sisiguraduhin kong alagaan siya ng husto. At bigyan ng sapat na proteksyon. Ang mahal na hari ay 2 linggong. Nakatira sa piling ni Consort Nancy. Ang mga regalo't gantimpala dumadaloy sa Eternal Spring Palace. Ang putang iyan, mahal na ginang, pakiramdam po kayo. Sa puntong ito, tanging ang Empress Dowager ang makikiusap sa hari. Ito lang ang paraan upang makalaya kayo. Pagdating ng Mid-Autumn Banquet sa 3 araw, makakalaya na kayo. Tracy. Ikaw na lang ang aking pag-asa. Ipagkakatiwala ko ito sa iyo. Huwag kang magkakamali. Huwag po kayong mabahala. Gagawin ko itong perpekto. Nancy West. Kapag nakabalik ako sa pabor ng hari, papatayin kita. Maliwanag na sinabi ng manggagamot na gumaling na ang mga sugat ni Gigi. Bakit hindi pa ito nagigising? Baka naman sobrang init. Baka ayaw pa gumising ni Gigi. Parang ahas na nag-hibernate. Huwag po kayong mabahala. Mabubuti po si Gigi. Sana nga. Mahal na ginang, malapit na ang Mid-Autumn Banquet. Narinig ko po na lahat ng mga consort ay naghahanda ng mga pagtatanghal upang makapukaw ng pansin ng hari. Mahal na ginang, ano ang gusto ninyong itanghal? Magtanghal? Hindi na. 2 linggo, nandito ang mahal na hari. Halos masira na ang likod ko. Wala na akong lakas. Paano kung may ibang makakuha ng pabor ng hari? Hindi ba kayo nag-aalala? Mabuti nga iyon. Sana nga magustuhan niya sila. Sally, kahit ang pabor hindi mahalaga. Sa Mid-Autumn Festival, manatili tayong tahimik hanggat maaari, walang kailangang ihanda. Ngayon ay araw ng gitnang tadlagas. Ang haring kusina ay naghanda ng maraming masasarap na putahe. Magsya kayong lahat at magsaya ng husto. Mabuhay ang emperador! Mabuhay ang emperador! Mabuhay ang reynang ina! Mabuhay ang reynang ina! Ang galing. Hindi katakatakang piyestang pangkorte. Ang daming masarap na pagkain. Ang inyong kamahalan, sa mga nakaraang araw, ako'y nakakulong sa palasyo, nagninilay ng malalim sa pagkakamali. Ngayon, bilang pagpapakumbaba, nais kong magtanghal ng sayaw. Sana'y magdulot ito ng ligaya sa lahat. Pinahihintulutan. Ngayong gabi, kailangan kong magningning sa lahat. Gusto ko, ako lang ang makita niya. Siya nga ang tunay na bida. Hindi ka panipaniwala ang kanyang sayaw. Napakaswerte ng emperador. Nang makita niya si Rachel, siya'y nagalit ng husto hanggang di makakain ng paborito niya. Malamang nag-aalala siya na babalikan kong paboran si Rachel. Matutuwa na siguro siya nito. Ano nang ibig sabihin ng pagbigay ng karne? Sa harap ng lahat, pinaaalala niyang gusto niyang kumain ng karne. Ang titig ng mga taong to sa akin, parang gusto nila akong kainin ng buhay. Ito pala si Nancy. Kawili-wili. Nabalitaan kong si Consort Nancy ay nakapaghanda ng espesyal na pagtatanghal upang ipagdiwang ang pistang ito. Bakit hindi niyo ipakita ngayon? Narito na siya. Alam kong sasabihin niya to sa akin. Hindi ko ito ituturing na talento, pero ipapakita ko sa mahal na hari at reyna dowager kung ano ang ibig sabihin ng tea eater. Ano ang eater? Ewan ko. Salamat sa inyong lahat. Hindi masama. Ang kakayahang kumain ay biyaya. Pagkatapos panoorin ang iyong pagtatanghal, mahal kong konsorte, ako ay lubos na nasiyahan. May tao bang?
Magdala ng karagdagang pagkain para kay Konsorte Nancy. Salamat po, mahal na hari. Mahal na hari, paano naging talento ang pagkain? At hindi naman siya maganda sa paggawa nito. Sinusubukan mo ba ako? Hindi ko po kailanman manggahiz. Tungkol sa nangyari ngayong araw, hindi kita pagbibintangan. Ngunit kung mangangahas kang bastusin si Consort Nancy, paparusahan kita ng walang awa. Opo, ang inyong kamahalan. Sundin ko ang kagustuhan ninyo. Sa palagay ko rin, ang pagtatanghal ni Consort Nancy ay masigla at kawili-wili. Kaya naman pala siya paborito ninyo, kuya. Aminin ko, ako'y naiinggit ng kaunti. Nang mabalitaan kong ang pamilyang Mitchell ay nagbalak ng paghihimagsik. Pinauwi ko ang lahat ng prinsipe na may koneksyon sa kanila, sa kani-kanilang nasasakupan. Magkabata na kaming malapit ni Levi, hindi niya ako ipagkakanulo. Kaya siya lang ang iniwan ko rito sa kabisera. Hindi ba't siya yung kontrabidang ng agaw sa tron? Ang galing niyang magkunwari. Si Consort Nancy ang siyang nagpapasaya sa akin. Yamang inapi mo ako ng ganito. Huwag kang magtaka kung ako'y magiging ganit. Mahal na hari, mag-ingat po. Iligtas niyo ang hari. Mamamatay na ako. Ang inyong kamahalan. 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 Anong dapat nating gawin? Kenny, bilisan mo. Kunin mo ang manggagamot ngayon di. Bakit mo ako ililigtas? Walang katuturan iyan. Isa lang akong walang kwenta. Dapat iligtas mo ang bida. Baka naman. Nancy, Nahulog ka na ba sa kalokohan. Gigi, gising ka na. Sumasang-ayon ka rin sa akin, di ba? Kung hindi mo ako labis na minahal, bakit mo ako ipagtatanggol? Ako, hindi ako. Sa totoo, ikaw ang umiibig sa akin. Huwag kang mag-alala. Ipagtatanggol kita kahit ano paman. Kahit mamatay ako, hindi kita pababayaan. Ayan, sabi ko sa iyong nahuhumaling siya sa akin. Kahit ganito, handang magpakasakit siya para sa akin. Pag nalagpasan natin ito, gagawin ko siyang reyna. Siyempre, siya ang bida. Wala namang masamang mangyayari sa kanya, di ba? Ano nang nangyayari dito? Kaya na ba tatakbo ang kontrabida? Sino talaga ang may balak patayin ang mahal na hari? Chancellor Mitchell. May iba pa bang hindi ko alam? Ang putang iyan, paulit-ulit niyang ginugulo ang plano ko. Patayin mo na lang siya. Hindi pwede. Sina Levi at Rachel. Paano nangyari yan? Hindi ako naniniwala. Mas mahalaga kay Harrison ang nakababatang, kapatid na babae kaysa sa lahat. Kapag nailapit ko siya sa akin, ang hukbong kapangyarihan ng pamilyang West ay mapapasakin na. Kapag nakuha ko na ang trono, wala nang tatanggal sa akin. Kaya ang mga kumakalaban kasama ang pamilyang Mitchell para agawin ang kapangyarihan. Kayo pala talaga. Levi, paano mo ako na traidor? Ang daming tagumpay ni Harrison sa digmaan. Kung hindi mo gagamitin ang pagkakataon para alisin ang magkapatid na yan, malaking problema sila sa huli. Alam ko ang ginagawa ko. Ngayon nga ba sila mananakal sa trono? Mas maaga kesa sa orihinal na istorya. Dahil ba sinira ko ang takbo? O dahil nahulog siya sakit? Ngayon, dalhin niyo sa akin ang emperador. Papatayin kaya ng bida ang pangunahing lalaki. Kung mamatay ang bida, malalagot din ako. Walang makakatikim sa kanya. Bruha ka, ikaw na naman ang Sam-Iron ng plano ko. Huwag mo siyang hawakan. Hulihin ang hayop na iyan. Takbo, Gigi, takbo, takbo. CJ, magaling, Gigi. Mga walang kwenta, ni isang hayop din ninyo mahuli. Magaling, Gigi. Sino ang may lakas ng loob humuli sa akin? Tingnan mo nga yan. Ang talino mo naman para kang aso. Patayin mo ang hayop na iyan. Pakawalan mo. Ano ba ang nagmamadali? Kung gusto mong mabuhay siya, sige. Sumang-ayon ka lang. Na sumunod sa akin. Ako ang konsorte at gusto mong sumama ako sa'yo. Ano naman kung consort ka? Wala akong pakialam. Kapag pumayag ka, itatago ko ang pwesto ng Reyna para sa'yo. Bibigyan kita ng kapayapaan habang buhay. Kapayapaan habang buhay. Mark Scullin. CJ, pumapayag ako. Nancy, anong lakas ng loob mo? Alam ko na, matalino ka. Ngayong malinaw na umaangat ka na, hindi ako taong, hindi nakakaintindi ng sitwasyon. Nancy West, paano ka nangahas na magtaksil? Tumahimik ka. Kapag sinira mo ang mood ng Marquess, pagbabayarin kita. Nancy, CJ, talagang kayang-kaya mo. Marquis Scullin.
Ang babaeng ito'y puno ng daya. Hindi siya magpapasakop ng basta-basta. Sigurado ka bang hindi kanya niloloko? Bantayan mo ang iyong bibig. Huwag na nating banggitin na ang Marquess ay nangako sa akin bilang emperatrice. Sa ngayon, ako ang noble consort, habang ikaw ay isang kerida lamang. Saan ka kumuha ng kapal ng mukha? Ikaw. Tama si Rachel. Hindi talaga ako. Mapagkakatiwalaan ka ng basta. Nalaman na ba nilang nagpapalawak lang ako ng oras? Ano pa ang kailangan para pagkatiwalaan mo ako? Patayin mo siya. Huwag. Hindi niya ako gustong patay. Talaga ba ngayon lang niya tayo nilinlang? Baka naman kanina pa tayo. Sinubukan niyang lokohin sila. Alam kong nagsisinungaling. Ang babaeng ito. Marquis Cullen. Dapat na nating wakasan na siya. Sino ang nagsabi na nagsisinungaling ako? Unang beses ko lang kasing pumatay, kaya natakot ako. Hindi ka pa nakapatay noon. Hindi ba't si Daisy na alila ni Lady Arista? Ipinalunod mo, sa utos mo. Buwisit, bakit ako ang tagasalo ng kasalanan ng orihinal na karakter? Wala ka na bang masabi? Ang inyong kamahalan, ang pagtitiwala sa isang sinungaling ay paghahanap lang ng problema. Mga gwardya. Dalahin si Nancy. Teka, sinong nagsabing takot ako? Gagawin ko. Hindi ko inakala na sa huli, ikaw ang papatay sa akin. Bakit ikaw pa ang kailangan? Mahal na hari, huwag ninyo akong sisihin. Kung hindi ka kikilos para sa sarili, walang ibang gagawa para sa... Anong nangyayari? May nakakita yata sa nangyayari dito. Baka magbago pa ang lahat kung maghihintay tayo. Ngayon na. Patayin mo siya. Walang makakapatay sa kanya. Pangahas mong nilinlang ako? Tigil. Kuya, General West. Pagpasok mo, kapag nagka-problema, iputok mo ang flare. Sasaklalahan kita. CJ, buti na lang dala ko ang flare na ito sa lahat ng oras. Alam kong ikaw nga, bruha, nagpapalipas ng oras. Mga gwardya, dalhin ang bruhang ito, kasama ang kapatid niya at patayin. Si Harrison West ay may daang libong kawal. Hindi natin alam kung ilan ang dala niyang sundalo. Huwag tayong padalos-dalos ngayon. Ulol ka. Paano mo pinagtangkaan ang mahal na consort at general? Bigla ang inatake ang kapatid ko. Ako ang nag-iimbestiga sa atake. Paano nakapasok si General West sa palasyo? Naatake ang hari. Bakit hinayaang? Siya ay nakahandusay. Iuwi ang hari sa kanyang silid. Nasaan ang manggagamot? Manggagamot. Tingnan agad ang hari. Labis na nawala ng dugo ang hari. Ginamit ko ang ginseng para mapanatiling buhay. Kailangan dalhin na sa silid ang hari at tanggalin ang palaso. Bilisan nyo. Magmadali kayo. General West, maghintay po kayo. Gusto ba niyang patayin tayo para matakpan ang kanyang kasalanan? Nagtataka ako kung ang kapatid ko ay nagdala ng sapat na tao rito. Kuya, ilang sundalo ang dala mo sa palasyo ngayon? Wala ako rito para magrebelde. Bakit ako magdadala ng hukbo? Ako lang ang nandito. Huwag kang mag-alala, ate. Kaya akong labanan ng 10 lalaki. Kahit ako lang. Kaya kitang protektahan. Anong dahilan ng pagpunta mo rito, Marquis Cullen? Kapag natapos ko na ang utos ng hari, may parurusahan ako para sa kapatid ko. Naku, nasaan na iyong makapangyarihang general na may 100,000 na na dapat ay nakatatakot? Bakit siya naging katawa-tawa na lang? General West, ilang taon ka nang nakikipagdigma, nagtatanggol sa bansa, at talagang kahanga-hanga ang nagawa mo. Hinahangaan po kita. Bakit bigla niyang pinuri ang kapatid ko? May balak kaya siyang masama? Masyado kang mapagpuri, Marquis Cullen. Tungkulin ko lang ito. General West, kapuri-puri ang iyong dedikasyon. Pero, kapag naaalala ko, ang pagtrato sa iyo ng hari, nakakabahala talaga. Ang saloobin ng hari sa akin, hindi ko dapat sabihin ito. Pero kapag naisip ko, ang iyong katapatan sa pagtatanggol sa ating bansa, samantalang ang kapatid ko, ay laging nag-aalala sa iyo. Nag-aalala ang hari sa akin. Oo. General West, ang kapatid kong lalaki ay lihim na sinusubukang bawasan ang kapangyarihan mo at gustong saktan ka pa. Sa tingin ko, hindi ito makatarama sa iyo. Hindi ko matatanggap ito. Kuya, Ginugulo lang niya tayo. Kailan ko ba ninanaisaktan si Harrison? kuya, wag mo siyang pakinggan. Nag-iingay lang siya. Nagbabalak siyang magrebelde. Pag-aaklas, anong sinabi mo? Pagalihimagsik. Ang sama nito, walang kasamang hukbo ang kapat. Kung malaman niya, sasamantalahin niya ito para patayin tayo. Mga taksil, hindi ako.
Marquess Colin. Ang ibig sabihin ng kapatid ko, dahil tayo'y inapi ng mahal na hari, hindi niya tayo masisisi kung tayo'y magtaksil. Handa kaming tulungan kayo kahit tawagin tayong taksil o kriminal, hindi tayo magsisisi. Gusto ba talaga niya sumama kay Leve? Bakit? Kulang ba ang ginawa ko para sa kanya? Seryoso ka ba? Sa sinabi mo? Siyempre, Nancy, ang angka naming West ay laging tapat sa Haring Reynold. Paano tayo magtataksil sa hari? kuya, naiintindihan ko, nasasaktan din ako tulad. Takot na takot sa iyo ang hari. Natatakot ako na pagdating ng panahon, baka ako'y patayin niya. Ang kapal ng mukha niya, kung saktan ka man niya, kahit pa siya ang hari, hindi ko siya palalampasin. General West, huwag kang magalit, nangangako ako, kung tutulungan mo ako. Gagawin kong reyna si Nancy, at igagalang habang buhay. Kasundo. Tara na, umalis na tayo. Dinadaya kanila. Isang desperado sa kanila, ang isa na may tanga. Paano nila ako maloloko? Pero, kanina pa, si Nancy nakalusot sa atin. Kung nakapanloko na siya minsan, gagawin niya ulit yun. Sa akin ang trono sa huli, kahit isang tanga. Marunong, umangkop para mabuhay. Ikaw. Tama na, di mo mauunawaan ang lahat, hanapin mo na ang Empress Dowager. Para ayusin ang susunod na hakbang. Kung alam ko lang, natutulong pa si Nancy kay Leve. Mas mabuti pa na mamatay na lang ako noon. Kahit papaano. Matatandaan niya ako ng matagal. Nancy, bakit mo nasabi yun kanina? Kahit nag-aalangan ng hari sa akin, hindi ko magagawa. Tulungan si Tom sa paghihimagsik. Sa masamang palagay, magre-retiro na lang ako. Pero hindi ko gagawin ng traidor o kahihiyan. Siyempre alam ko yan. Hindi ko naman talaga bala na maghimagsik ka talaga, kuya. Pansamantala lang yung plano. Kung hindi, kung mag-utos ito, patay na tayo, lahat ngayon. Ang ibig mong sabihin, panloloko lang kay Tom ang lahat? Eksakto. Hindi niya ako pinagkanulo. Gigi, ano nang nangyayari? Aalis na ako sa palasyo para tipunin ang grupo at hulihin si Marquess Colin. Teka. Ang mga ministrong ito, hindi alam na nagbabalak maghimagsik si Marquess Colin. Noon pa man, magaling magtago si Marquess Colin. Kung diretsong hulihin mo siya, baka baliktarin ka, niya at ikaw pa, pagbintangan ng pagtataksil. May punto ka. Di ko inasahan na ganun kalayo ang iniisip niya. Umaasim siya. Ang kulit ninyong lahat, ayoko na sa mga paligsahang ito. Anong dapat gawin? Kuya, kung ayaw mo sa estratehiya, paano ka gumagawa ng plano? Tuwing giyera, Diyan para ang mga tagapayo. Ako nag-uutos lang, tapos lalaban. Yun lang. sige na nga, pag-iisipan ko, gusto ko lang ng tahimik na buhay. Ngayon nasabit pa ako sa drama ng palasyo at politika. Fair better. Ang dakilang general, akala ko ay mapaghanga at sakim sa kapangyarihan. Ang totoo pala ay matapat at prangka. Mukhang mali ang pagkakilala ko. Sa angkan ng West noon. Gets ko na. Magkunwari kang kakampi ni Marquess Colin muna. Hanggang sa magising ang hari. Sige. Aalis na ako mauna. Ingatan mo ang sarili mo. Kapag may mangyari, gamitin mo ito. Huwag kang mag-alala, kuya. Ikaw din, mag-ingat ka. Gigi, sabi, ligtas kami ng kapatid ko. Mabubuti rin ang hari, di ba? Tama. Gigi, mahal na mahal kita. Alam ko na matagal pa. Ako rin. Doktor, kumusta ang hari? Ang inyong kamahalan, ang mga sugat ng hari ay hindi na delikado sa buhay. Pero hindi namin alam kung bakit hindi pa siya nagigising. Baka siya ay matagal mabalisa sa koma. Sa ngayon, nasa katawan pa rin ng aso ako, kaya hindi ako magigising. Mahal na Reyna. Walang nakakaalam kung kailan gigising ang hari, pero hindi maaaring walang pinuno ang bansa. Lubos po namin hinihiling maglabas ng atas ang reynang ina. Hayaan si Marquess Colin maging tagapamahalang hari. Paano naging angkop yan? Ngayong nakarete sa kama ang hari, dapat akong manatiling sa kanyang tabi para alagaan siya. Ako. Paano ako magiging regent? Sapat na ang hindi mo siya lasunin, hindi pa nga alagaan. Alam ng lahat na walang tagapagmana ang hari, ngunit si Marquess Colin at ang hari ay may matibay na ugnayan. Malimit na, ipinagkakatiwala ng hari ang mahalagang gawain, wala nang ibang pinagkakatiwalaan kundi siya. Bukod pa riyan, ang galing ni Marquess Colin. Kayo lang ang makakapag-regent para kami, mapanatag. Malaking responsibilidad ang maging regent. Dapat nating pag-usapan itong mabuti. Marquess Colin, huwag na kayong tumanggi. Tama ang Chancellor. Una ang bayan. Dapat kayo, Ma'am Uno, Marquess Colin. Maging regent po kayo. Kuya, sumunod muna tayo sa plan. Pagbigyan na muna natin. Maging regent po kayo. Hindi ko inakala na sa buong korteng ito, maliban sa magkapatid na West, wala ni isang matapat sa akin. Kung gano'n na nga, ako na ang tatanggap nito kapag may nagawa man ako kamalian. Sana'y gabayan ninyo ako at bantayan ninyo ako. Marquess Colin, tunay kayong karapat-dapat.
Magaling talagang magpanggap si Marquess Colin. Ang Reyna Dowager at Canciller Mitchell. Sila ang mga sumusuporta sa kanya. Buti na lang hindi tayo. Nagpadalos-dalos na desisyon. Kung patuloy na tulog ang hari sa pagtagal ng panahon, ang trono mapupunta talaga kay Marquess Colin. Impossible. Kuya, gigising talaga ang hari. Hindi magtatagumpay si Marquess Colin. Paano mo nasisiguro yan? Ibig mo bang sabihin ng pagkakatulog ng hari ay bahagi ng plano ninyo? May plano ba kayong reserba? Siyempre wala. Kuya, bakit ka ganyan mag-isip? Kung wala kayong reserbang plano, ngayong, nasakop na ang korteng hari ni Marquess Colin at Canciller Mitchell, ang Reyna Dowager at Consort Rachel, ang nagpapatakbo ng harem. Lakas ni Marquess Colin ay patuloy na tumitindi. Anong dahilan meron tayo para sumuwi kay Marquess Colin maliban sa hari? Dahil siya ang tunay na hari. Siya ang bayani. Paano siya matatalo ng ganun kadali? Nancy, sa tingin ko'y, malapit sina Marquess Colin at ng hari sa isa't isa. Walang tagapagmana ang hari. Kung sakaling maging hari si Harrison, maiintindihan pa ng mga tao. Baka dapat tayong sumunod na lang kay Harrison. Hindi pwede, kuya. Bakit ka ba may ganitong mapanganib na ideya? Hindi ba ikaw ang nagsabi? Dapat tayong maging tapat at makabayad. Kailangan gumising ang bayani. Sa ngayon, hindi talaga. Ako pwedeng magkamali ng panig. Pero hindi ko kayang isugod ang buhay mo. Nancy, namatay si nanay at tatay sa digmaan. Ikaw na lang ang meron ako. Kuya, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ako. Naniniwala ako. Gigising talaga ang hari. Tama ang ating piniling panig. Labis siyang nagtitiwala sa akin. Minamahal ako ng gusto. Kailangan kong protektahan siya. At Nagtiwala ako sa'yo. mabuti naman talaga siya sa akin. Kaya nga, alam mo na, kailangan ko siyang tulungan. Malampasan to. At ano pa? At buntis ako. Ano, buntis ka? Seryoso ka? Siyempre seryoso ako. Buntis siya. Paano ko hindi ito nalaman? Talaga bang buntis siya? Anong dapat nating gawin? Aso na ako ngayon. Hindi ko siya maaalagaan. Ito, uminom ka ng tubig, makakagan ng konti. Masama ba ang pakiramdam mo? Tatawag ako ng doktor. Hindi okay lang. Hindi naman ako gaanong hirap. Pero natakot ka kagabi, at ngayon nakatayo ka na, ng matagal na panahon. Paano kung may mangyari? Ako pa mismo ang tumalon sa kanya. Kagabi, nasaktan ko kaya ang sanggol. Kuya, huwag kang mag-alala. Okay na ako ngayon. Maayos din ang lahat. Kahit konting hindi pakiramdam mo, huwag mong itago, ha? Sabihin mo lang sa akin, ang sanggol ay isang bagay. Pero kung ikaw ang masaktan dahil sa sanggol, malaking kawalan yon. Kuya, ang bait mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko. Unahin ang sarili ko. Ganyan ang gusto ko. Wala nang mas mahalaga pa, kaysa sa kalusugan mo. Ngayong buntis ka na. Huwag masyadong mag-isip. Nakaka-stress yan sa'yo. Kung may kailangan ka man, ako ang bahala. CJ. Kaya, kuya, alam mo na ang gagawin. O dapat ko bang ikulong si Marquess Colin? Puwersahan na lang. Gigi, ano ito? Ito ay utos. Isang badge para sa Royal Secret Service. Royal Secret Service. Oo, sila ang grupo na, lihim na nagtatanggol sa kanyang kamahalan. Sila ang humahawak ng mapanganib na misyon. At direkta sa hari nag-uulat. Sa simbolong ito, mapapautos natin sila na gawin ang anumang naisin natin. Ang galing. Gigi, nakahanap ka talaga ng napakagandang Dahan-dahan. Ingatan mo ang bata. Nancy, kahit anong gusto mong gawin, tutulungan kita. Pwede tayong maghiwa-hiwalay. Sa harapan, sumunod ka sa plano at magkunwaring makikipagtulungan kay Marquess Colin. Samantala, palihim mo, ipwesto ang mga tropa. Sa palagay mo kaya ako, alam mo, kapag nakikita ako ni Marquess Colin, parang asong nakakita ng buto ang tingin niya. Hindi ko na kaya. Ibig sabihin niya, nangangamba siya sa iyong kapangyarihang militar. Kailangan mong manatiling kalmado, maghintay ng tamang pagkakataon. Kuya, naniniwala ako sa'yo. Kaya mo ito. Sige, ikaw naman, paano mo gagamitin ang simbolong ito? Dahil, napapautos ko ang mga lihim na gwardya. Gagamitin ko sila para lihim na kontrolin ang palasyo. Una, mapoprotektahan ang hari. Pangalawa, masusuportahan nito ang iyong mga tauhan sa pagpuksa sa mga rebelde ni Marquess Colin. Ang gusto ko lang sana ay gamitin niya ang mga gwardya para sa kanyang seguridad, pero hindi ko inasahan na may ganito siyang masalimuot na plano. Talagang lumaki na siya. Mag-ingat ka, ha? Aalis na ako. Sasamahan kita. Lahat sila'y nagpupursige, kaya hindi ako pwedeng maging hadlang. Kailangan kong bumalik na sa aking katawan. Hoy, Gigi. Bakit ako makapit mo ngayon? Sige na, tulungan na kita. Gusto kong ipukpok ang ulo ko sa pader para makaalis na. Hindi kita pinapagbuha ngayon na. Ibababa mo ako. Kung mabigat ako, mapapagod ka. Nakakalungkot yun. Parang komportable ka sa yakap ko. Gigi, hindi ka man lang gumagalaw. Takot na takot ako gumalaw. Naku, libre ako ngayon. Makipaglaro muna ako sa'yo. Sali, magdala ka ng tubig. Laro? Huwag kang matakot, Gigi. Paliliguin na kita. Kalimutan mo na. Kung malunod, makakabalik kaya ako. Naku, Gigi. Ayos ka lang ba? Bakit ka biglang sumisid? Huwag mo sabihing takot ka sa tubig.
Sana nga takot ako sa tubig. Buti naman okay ka. Huwag na lang maligo. Sally, Mag-isip ako ng ibang paraan. Gigi, anong ginagawa mo? Bumaba ka riyan, ngayon di. Halika rito. Gigi, anong nangyayari sa'yo nitong huli? Paulit-ulit kang gumagawa ng peligros. Nababaliw ka ba? Hindi ako baliw, gusto ko lang umuwi. Bakit ang hirap? Mayroon akong napakahalaga bagay na dapat gawin ngayon. Manatili ka rito at magpakabait. Huwag kang gagawa ng kalokohan, ha? Narinig mo ba ako? Sally, pupunta na ako sa korte. Bantayan mo ang palasyo ng walang hanggang tagsibol. Huwag kang pahintulutang magkagulo. Opo, aking lady. Nakaalis na rin siya. Ngayon, maaari na akong tumakbo sa pader at bumalik sa aking katawan. Marquis Cullen. Mga kagalang-galang na ministro, ilang araw nang walang malay ang kamahalan. Hindi pa siya nagigising. Sa mga nagdaang araw, ako at Consort Rachel ay nakahanap ng kautusan na kanyang sariling sinulat sa kanyang palasyo. Tila alam na ng kamahalan ang pagdating ng araw na ito, kaya inihanda niya ito. Ngayon ay babasahin ng Imperatress ang kautusan. Sa biyaya ng langit, nagpapasya ang kamahalan. Mula nang ako'y manungkulan, walang tigil akong naglingkod sa ating bansa. Dahil sa aking karamdaman, natatakot akong balang araw ay magdulot ng kaguluhan ang aking pagpanaw. Kaya't itinalaga ko si Levi Murphy, Marquis Cullen, bilang koro ng prinsipe. Sa bisa ng kautosang ito, siya'y dapat umupo sa trono ng agaran. Ito ang atas. Buong pagpapakumbabang tinatanggap ng inyong kapatid. Teka, Nancy West, ano ang gusto mo? malinaw na narito ako para isumbong ka. Sa pagpeke ng kautusan ng emperador. Kalokohan. Sino ang pamik ng kautusan? Ang inyong kamahalan. Lasing ka ba o ano? Nakalimutan mo na ba ang iyong pangako sa akin noon? Siyempre, hindi ko nakalimutan. Kung aalis ka ngayon, alang-alang sa kapatid mo, maaari kung palampasin. Ito, Ang kanyang kamahalan, maagang nagpapanggap bilang emperador. Ang lakas ng loob mo. Mga kasama, nasaktan ang emperador sa seremonya ng mid-out. Si Marquess Colin ang may gawa nito. Peke rin ang kautusan ngayon, ginawa ni Marquess Colin ng reynang ina at ng mga kasabwat niya. si Marquis Cullen ang nagtangkang pumatay sa emperador. Peke ang kautosang iyan. Nagpeke ng kautosan si Marquis Cullen. Hindi ba't ito'y pagtataksil? Tumigil kayong lahat, Nancy West. Kahit isumbong mo ako ngayon. Ano ngayon? Ngayon pa lang, kontrolado na ng mga tauhan ko ang buong kabisera. Mayroon bang sino man dito? Ang maglalakas loob na sumalungat sa akin, hindi ko inakalang ibibigay ng kapatid ko ang mga lihim na gwardya sa iyo. Akala mo ba talagang makakalaban ng ilang dosenang tauhan? Ang 200,000 hukbo ng Angkan West? Marquess Colin, hanggang ngayon hindi mo pa rin ba naunawaan? Ang hukbo ng Angkan West, hindi sila sumusunod sa iyo. Taksil. Hindi kita susundin. Ikaw, Marquess Colin, hindi ka pa ba susuk? kahit may kapangyarihan kang militar, maglalakas loob ka bang agawin ng trono? O balak mo bang suportahan ang halos patay na si Tom Murphy? Paano kung habang buhay na lang siyang mananatiling walang malay na ganito? Paano kung magising ako? Nancy, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Mahal na hari, nagising ka rin, nakakaginhawa naman. Pagod na ako. Sa wakas, di ko na kailangan makipagplastikan pa. Makakapagpahinga na ako. Pasensya na sa pagdadala sa'yo rito. Nagpapakumbaba ang inyong tapat na lingkod. Harrison, salamat sa iyong katapatan. Paglilingkod sa inyo, ang aking tungkulin. Ang mga tauhan ni Marquis Cullen ay lubos nang nasakop ng aking hukbo sa labas. Mahal na hari, kayo na po ang mag-utos. Salamat. Kapatid, Levi, akala ko'y mabuti ang trato ko sa'yo. Bakit mo ako pinagkanulo? kuya, sandali lang akong nawala sa sarili. Sa ngalan ng pagsasamang ating pinagsaluhan. Awa mo na ako. Nang magpadala ka ng mamamatay ta, naalala mo ba ang ating pagkakapatid? Mahal na hari, ang lahat ng ginawa ko ay sa pilitan ni Marquis Cullen. Mahal ko po kayo, hindi ko kayo ipagkanulo. Pakinggan niyo po ang katotohanan. Sa pilitan, Rachel, ang galing mong magkunwari. Kung hindi ko sana.
Kung hindi ko, sinundan ng mga tiktik, naloko na sana ako. Mga tiktik. Ang mga tiktik pala ang nakakita. Kaya pala kahit bagong gising, alam na ang lahat. Ipagbadya ang utos ko. Si Marquess Colin ay nagtangka ng ko. Patayin sa parusang kamatayan, sina Chancellor Mitchell at Rachel, kasabwat ng traitor. Papatayin kasama ang mga pamilya. Nangungulila ang reynang ina sa yumaong hari, kaya ipapadala ko siya sa pangangalaga ng libingan. Dalhin mo na sila. Ang inyong kamahalan. Kapatid. Kapatid. Ang inyong kamahalan. Pakiusap. Sa wakas ay naayos na ang issue kay Marquess Colin ngayong araw. General West at Consort Nance, napakahalaga ng inyong naiamba. Simula ngayon, itaas ang ranggo ni General West bilang Marquess. Buong puso kong tinatanggap ang utos, inyong kamahalan. Mabuhay ang emperador. Maaari kayong tumayo. Marangal na Konsorte Nancy, kayo'y matalino at marangal. Nakuha niyo ang aking puso. Mula ngayon, ikaw ay opisyal na itinalaga bilang reyna. Reyna, Nakayuko kami sa harap ng inyong kamahalan. Nakayuko kami sa harap ng inyong kataas-taasan. Mabuhay ang emperador. Mabuhay ang reyna. ako, ang reyna ngayon. Inyong kamahalan. Pakiusap ay kumain ng dahan-dahan. Ingat kayo at baka kayo mabulunan. Hindi ako mabubulunan. Sally, sama ka na kumain. Ang mga pagkain ng reyna ay mas masarap kaysa sa marangal na konsorte. Ano ang iyong kinakain? Pagbati. Inyong kamahalan. Inyong kamahalan, narito ka. Huwag ka nang kumain. Hindi ba sinabi ng manggagamot na, hindi ka pwedeng kumain ng ganito habang nagdadalang tao? Kung sumobra ang laki ng sanggol, mapanganib ito sa iyo sa panganganak. Buntis? Sino ang buntis? May lagnat ka ba? Bakit ka nagbabadya ng kalokohan? Nakalimutan mo na ba na ikaw ay nagdadalang tao? Talagang hindi ako buntis. Hindi ako buntis. Pero kitang-kita ang pagduduwal mo kanina. Ginagawa-gawa ko lang yon para paniwalaan ng kapatid ko na talagang dinadala ko ang anak mo. Kung hindi, malilin lang siya ni Tom. Nakikita mo, talagang hindi ako buntis. Pwede na ba ako kumain? Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Pigilang kumain. Ang mga pagkaing pambuntis ay nakahanda na. Hindi mo pwedeng sayangin. Dahan-dahan lang. Tingnan mo ang mga paa mo. Nay. Mahal na hari, gising na ang ikalawang prinsipe. Mahal na hari. Sinabi ng kamahalan, nasasabay siya sa iyo sa hapunan. Muli, 5 taon na. Mahigit 1,800 araw. Araw-araw siyang pumupunta. Hindi ba siya napapagod? Gusto kong makipaghiwa. Hindi ako pumapayat. Tay. Nancy, nangako ka sa akin na magiging reyna mo ako habang buhay. Ang pamilya natin ay magkasama habang buhay.